today's video, bibigyan ko lang kayo ng update sa ating small solar setup. So, after 2 years, ito na guys yung itsura niya guys. So, walang masyadong binago dyan guys. Nagdagdag lang tayo ng ibang pyesa. So, ano ba yung nadagdag natin sa ating small solar setup? So, una itong relay natin na 12 volts 100 ampere. So yan guys, ginagamit ko yan guys sa sa 220 AC. Tapos ito guys yung mini circuit breaker natin na nakakonect papunta sa solar panel at saka charge controller. Ito naman guys yung galing sa battery papunta sa solar charge controller natin. So lahat yan guys, walang nabago dyan guys. Kumbaga dinagdagan lang natin, in-upgrade natin. So, ito guys, naka-design ito sa 12 volts at saka sa 220. Pero ang madalas kong ginagamit is yung 12 volts. Kasi yan yung naka-install ng mga appliances, kumbaga ilaw at saka electric fan. Naka-design siya dyan. Pero ito guys, yung pag-upgrade ko na to, ito guys, pwede na yung gumamit ng TV tsaka ng for the box. So, kaya niya na ito guys. Yung battery niya guys, pakita ko sa inyo, dati pa rin. So, ayan guys, e-bike na battery yan guys. So, ngayon, ano pa rin siya, kumbaga, gumagana pa rin parehas. 2 years na yan guys, yung dalawang battery na yan. So guys, i-testing natin yung ano niya, yung load niya guys, na pagaganahin yung TV natin guys na 22 inches na may for the box. So guys, balik na tayo guys. Ito na guys yung nilagyan ko na ng extension dito sa inverter natin. So naka-on naman na din. Naka-on, naka-connect. Ito, yung switch na lang i-on natin dito sa inverter. So nakita nyo, nag-ilaw na yung green. So dito na tayo sa may TV. So ito guys yung niya, yung for the box. So naka-ilaw na. I-on na lang natin. So ayan guys, gumana na yung TV guys. So itong for the box na lang guys. So ayan guys, nakikita nyo guys na gumagana na parehas. So yung dating setup lang natin to guys, wala naman tayong dinagdag na battery, solar panel. Dati lang yung mga materyales niya. So ayan guys, ito nakakonect guys. Ito guys, oh. So dito naman guys, okay naman kasi yung kuryente dito, kaya bihira kong gamitin yung inverter. So binabalik ko pala ito guys sa 12 volts kasi yung mga electric pan namin is 12 volts, tsaka yung mga ilaw sa labas at tsaka dito sa loob ng bahay. So i-off lang muna natin yung TV guys. Guys, baka nagtataka kayo bakit mayroong switch na maliit dito guys. So ito guys yung yung switch na para dito sa relay natin. Ito kasing relay natin is umiinit ito guys. Kaya ang ginagawa ko, dahil 12 volts ang setup natin muna ngayon, at saka para mabilis ding mag-charge, nire-recta ko siya guys. From dito, lilipat ko dyan. So pag nakaka-connect kasi yung yung recta na to dito sa relay natin, mabilis na uubos yung charge ng battery natin kasi kumakain pa rin siya. So ganito yung ginagawa ko, aalisin ko ito. I-off muna natin guys. Tapos nililipat ko dito guys, pinagsasama ko na lang sila muna guys kapag 12 volts yung gagamitin ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, bihira kong gamitin yung yung inverter, yung 220 volts. So ito guys, hindi masyadong kumakain ng battery. Tsaka sigurado na laging mapo-full charge yung battery natin, hindi siya malolobat.
So ngayon guys, nalipat ko na guys. Ito rin guys, yung nasa ilalim niya, alisin nyo rin guys yan kasi nakakolek yan sa LBD. Kasi guys, kapag hindi mo inalis yan, kakain pa rin ng battery yung relay natin, tsaka umiinit pa rin. So, alisin din natin yan guys. Makikita nyo dito sa may battery capacity voltage natin guys. Ano pa rin siya, kahit i-off natin, halimbawa yung itong solar panel natin. Para makita nyo yung actual na karga niya guys. So, yung health pa rin ng ano natin, ng battery natin is dito pa rin naglalaro sa 86 to 96. So, sa 2 years yan guys, ganun pa rin yung capacity na ikakarga ng ating battery. So, lagi nating pinupull charge itong battery kaya ganun na hindi bumababa yung charge ng ating battery. So, kaya umabot siya ng hanggang ngayon is maganda pa rin yung performance ng battery natin. So, ayan guys yung ating update. Ito guys yung setup na hindi na tayo masyadong gumastos guys. Ano na lang, upgrade na lang guys. Kung pang maliit lang na ano guys, na yung kung pang bahay lang guys, pang ilaw, electric pan. So, sulit na ito guys. Ipakita ko rin pala sa inyo guys yung dinagdag ko na electric pan sa isang kwarto namin. So, ito kasi yung ano, yung dati. So, ayan guys, may ilaw, may electric pan siya guys. So, ipakita ko sa inyo yung sa isang kwarto naman guys na setup niya. Ito naman guys yung ano, yung electric pan tsaka ilaw natin dito sa kabilang kwarto. So, yan lang guys yung dinagdag ko na appliances. Ito guys yung switch niya. Ito yung sa ilaw. Ito yung sa electric pan guys. So guys, sana nakatulong yung video na ito para magkaroon kayo ng idea about sa small solar setup na hindi ka na masyadong magastusan. So salamat sa inyong panonood.